Welcome back to our channel. Once again, I'm your narrator and voice actress, Miss Jem. And our voice actor here... Randall! Yes, and as promised, tayo po ay laging may kayanggaw of the day. Sino na naman yan? At siya ay walang iba kundi si Angel Sarno 7999992. Sabi niya, Hello po, Miss Jem. Sa sobrang pagtutok ko sa pakikinig sa inyo, dahil naka-earpods ako ay nabatukan na ako ng mama ko. Dahil kanina pa pala ako tinatawag. Kayon rin nila Miss Clar ang pampatulog ko kung ang araw ang gabi ko. Ha? Oo, sige. Pag hindi ako okay. Kulang ang araw niya yun. at gabi niya kapag hindi nakakapakinig sa atin. From Bukidnon, Mindanao. Yan, maraming salamat kay Angel. Mabuhay ka, Kayanggaw. All the way from Bukidnon, Mindanao. Mabuhay ka ng matagal at mangyanggaw ka pa na marami. Yes, maraming salamat sa pakikinig sa amin at kina Miss Clar. Yes. At kung gusto niyo na maging kayanggaw of the day, ayun lang ang gagawin. Mag-comment lang. Yes. At malay nyo kayo ang ating mapili sa susunod na video. At syempre gusto ko lang i-mention probably at this moment, 100K na tayo! Oo, 100K na tayo. Hari nawa. Hari nawa, oo na yan. The point na yung talagang nire-record namin yung video, medyo delay kasi. Closer Pero alam ko, naniniwala ko 100K na kami. Yan. The Alright, moment so- na marinig nyo to, sana nga. At ayun na nga mga kayanggaw, wag na nating patagalin pa. Dahil nakahanda ng ating istorya ngayong araw, kaya naman kumapit na kayo na kilikin at kilabutan sa ating istorya ngayong araw. Let's hit it! Magandang araw po sa inyo, Miss Jem, at sa lahat ng taga-suporta ng channel ninyo. Sa totoo lang po, madalang lang akong makinig sa mga kwento nyo noon. Kaya lang, dahil sa kaibigan kong madalas may dalang speaker at cellphone, nagustuhan ko na rin po ang inyong mga kwento. Doon na rin ako nahikayat na magsulat upang makapagbigay inspirasyon sa lahat ng nakikinig. Nagsimula ang lahat nang umuwi ako sa probinsya ng tiyahin ko. Hindi ko rin inakalang makikilala ko doon ang babaeng magpapatibok ng puso ko. Ako nga po pala si Ares at ito ang aking kwento. Oh, Ares! Ay naku Ares mabuti naman nakarating ka. Akala ko hindi ka na sisipot sa lamin ng tiyuhin mo Ay naku, sobrang saya ko na nakauwi ka dito. Chang, maraming taon akong nakisama dyan kay Chong at marami kaming pinagsamahan yan. Hindi pwedeng hindi ko siya makikita kahit sa huling pagkakataon. Pasensya na po kayo talaga. Hindi mo lang ako nakabisita simula nung nagkasakit siya. Ay, huwag kang mag-alala. Naiintindihan naman kita Ay, sandali Mga kapitbahay! Ay naku, halika kayo rito. Dumating na nga pala yun. Napakagwapo kong pamangkin. Oh, tingnan ninyo. Tingnan nyo naman, parang Kastila ang kagwapuhan. Ay! Ito pala yun, no? Alex Susan. Ako nga pala si Edmond. Isa sa mga kapitbahay ni Ate Susan. Mabuti naman at nakarating ka na. Aris nga pala. Tulungan na kita dyan magbuhat ng mga dala mo, pare. Salamat, Ay, nga pala Ares. May nobya ka na ba ngayon, ha? Ay, naku. Meron po sana kung hindi kami nagkahiwalay. Iniwan ko kasi sugarol, Aba, naku mabuting desisyon na hiniwalayan mo na. Nga pala. Andyan ha. Nandyan ang kabaong ng tiyuhin mo. Sulya pa muna. Sige po. Chang, bakit naman po may sugat si Chong sa mukha? Ano pong nangyari dyan? Ay naku paano wala kasi ako sa bahay nung natumba siya. Ang sabi sa akin, baka raw nasagi sa mga bakal sa banyo. Meron kasing bakal doon na nakausli Kawawa naman po si Chong. Ay, sinabi mo pa. Ay, nako, traidor kasi ang sakit sa puso talaga. Hindi mo alam kung kailan naaatake sa'yo. Ay naku kaya nga pinapagumot ko naman siya noon. Sinabi na rin sa akin ng doktor na hindi na raw nga magtatagal ang buhay ng tiyuhin mo. Kaya pinagdasal ko na lang talaga lagi na sana madugsungan naman ang buhay niya. Ate Susan!
Nandun na po sa loob ng kwarto yung gamit ng pamangkin ninyo, ha? O sige, salamat. O paano, Ares? Magpahinga ka na muna, ha? Naku alam kong napakahaba ng binyahe mo papunta rito, kaya pagod na pagod ka. Sige po, salamat. Mamaya pala mamamasyal kayo nito ni Edmond sa buong baryo, ha? Para din makilala mo ang iba pa nating mga kamag-anak dito. Halos hindi maalis ang tingin ko sa mukha ni Chong. 3 sugat ang naroon at puro mahahaba pa. Kung ako ang tatanungin, hindi ako naniniwalang sugat iyon mula sa bakal. Nang sumapit ang hapon, niyaya ako ni Edmond na gumala sa baryo. Maraming tao ang nakatingin sa akin. Ang iba ay nagpapakilalang kamag-anak ko. Kaya naman binati ko sila at ganun din sila sa akin. Maya-maya, napadaan kami sa isang lumang sementeryo. At may nakita akong dalagang nagwawalis. Edmond, sino yung babae niyan? Oh, yan ba? Si Nanette. Naku, iba yan sa mga babae, ha? Parang abnormal nga yun, eh. Kung matino ka ba naman, bakit naglilinis ka ng sementeryo na wala namang bayad? Ano? Wala siyang sweldo sa ginagawa niyang yan. Wala. Kaya naisip namin may problema yun sa pag-iisip, eh. Type mo, no? Iba ka rin, no? Gusto mo pala may mga ganyang klaseng kondisyon na babae. Ano ka ba naman? Maganda naman siya, pero hindi ko naman sinabing type ko, no? Iba kasi yung aura, eh. Oh, teka, nandun na siya. Tara, lapitan natin. Nga, no? Uy, Aris! Miss, okay ka lang ba? Tinatanong kita, ayos ka lang ba? Alika, tulungan kita tumayo. Kaya ko sarili ko. Dumudugo yung siko mo. Ako nga pala si Aris. Marami pa akong gagawin. Aalis na ako. Oh, teka, miss, sandali. Gusto ko lang malaman kung ano yung pangalan mo. Ako si Nanette. Nanette. Huwag mong pagurin yung sarili mo sa pagtatrabaho. Mainit na. Maputi ka pa naman kaya namumula tuloy yung pisngi mo. Uy, malis na tayo rito. Ikaw talagang lalaki ka. May mahalagang bagay akong sasabihin sa'yo. Ano ba? Teka lang, kakausapin ko muna siya. Saan pala yung bahay mo, Nanette? Dito. Dito? Wala ka bang kamag-anak? Wala. Ano ba naman yan? Isang tanong, isang sagot ka eh. Babalikan kita dito bukas ha. Dadalang kita ng pagkain. Bigla siyang ngumiti sa akin. Lumabas lalo ang kanyang kagandahan. Maputi siya, matangkad din at mukhang mabait. Nakalugay ang mahaba at kulot niyang buhok na hanggang bewang. Kaya naman biglang tumibok ng napakabilis ang puso ko habang tinitingnan siya papalayo. Maya-maya ay hinila ako ni Edmond palayo doon sa sementeryo. Nagtataka naman ako sa ginawa niya at doon na siya nagpaliwanag sa akin. Ano ba bang sabi nila pag may-ari ng aswang ng sementeryong yan? Upgraded na pala ang aswang dito. May sementeryo na ha. Naku, itanong mo pa sa tsahin mo para malaman mo. May chismis nga na baka si Nanette yung isa sa mga aswang dyan eh. Pero hindi ako chismoso ha, narinig ko lang. Bahala kayo dyan. Basta ako, iba ang tingin ko dyan kay Nanette. Sa tingin ko, ayaw niya makipag-usap sa tao dahil masama ang tingin sa kanya. Babalikan ko siya bukas kahit anong mangyari. Magagalit si Ate Susan. O, edi secret lang natin. Oh, malapit na pala yung bahay. Umuwi ka na sa inyo. Bumalik ka na lang mamayang gabi. Baka kasi kapag nandito ka, madulas pa yung dila mo eh. At masabi mo kay Chang ang nangyari kanina. Ay naku, ikaw talaga bahala ka. Ares, bakit tumalis si Edmond? Hindi ko rin po alam eh. Ang sabi niya, maliligo pa raw siya. Medyo mabantot na kasi yung amoy niya. Ikaw talaga, oo. Kumusta naman ba ang pag-iikot ninyo sa baryo? May nakita ka bang magandang dalaga, ha? Meron po, Chang. Aba. Bukas nga po, babalikan ko siya eh. Talaga? Sino at saan mo naman siya banda nakita? Ay naku, ito ang tatandaan mo, ha? Di bali nang hindi kagandahan, basta mabait. Ha? Opo, tama po yan, Chang. Siya nga pala. Napadaan ba kayo sa sementeryo kanina? Opo. Naku mag-iingat ka doon, ha? Lalo na sa bantay na babae ron. Alam mo kasi ang sementeryo na yon ay libingan daw ng mga aswang. Oh? Oo. Sige na, magmerienda ka na doon sa loob, ha?
Sa kabila ng sinabi ni Chang at ni Edmond sa akin, hindi pa rin nagbago ang tingin ko kay Nanette. Unang beses ko pa lang po kasing nakakita ng babaeng ganon kaganda. Kaya naman wala akong paki sa lahat. Basta ang alam ko lang, masaya ako kung makikita ko siyang muli. Pagsapit ng umaga, nagdala ako ng pandesal at soft drinks papunta sa sementeryo. Sinamahan pa rin ako ni Edmond kahit natatakot siya. Ayun na pala yung babaeng gusto mo makita. Pag-iingat ka, baka mamaya bigla kang takmain yan. Oh, talaga ho. Mukha ba yung aswang? Ang ganda-ganda nga niyan eh. Pinapaalalahanan lang kita. Type ko din naman yan, kaya lang wala akong lakas ng loob lumapit. Mukha kasing nakakatakot eh. Ay, duwag ka lang. Alam mo, gayahin mo kasi ako. Iaabot ko lang to sa kanya. Oh, sige. Good luck talaga sa'yo, pare. Hello, Nanette. Anong ginagawa mo? Ano ba sa tingin mo? Nagsisemento ng sementeryo. Patay na ang nasa loob niyan, kaya hindi mo na kailangan gawin yan. Hindi na sila makakalabas. At paano mo naman nasabi? Kasi patay na. Ito nga pala, may dala akong inumin at tinapay para sa'yo. Naku, hindi ako kumakain yan. Mamaya gayumahin mo pa ako nung mahirap na. Ano nakakatawa? Kagayumahin kita. Nako, ay di ko gagawin yun. Ano ko ba? Tignan mo ako, oh. May in love ka kagad sa akin kahit isang tingin lang. Wow ha, ang lakas ng hangin, halos matangay na ako. Ha? Wala namang hangin eh. Meron, yung hangin sa ulo mo. Ano ba yan? Galing ka ba sa mental ha? Ay, Diyos ko. Ako para yung galing sa mental, ha? Galing ka nga sa mental. Kasi kinakausap mo yung sarili mo mag-isa. Akin na nga yung dala mo. Sige na, kainin ko na, mukha naman masarap eh. Kainin mo yan, ha? Huwag kang mag-alala. Aalis rin ako kagad. Teka, saan ka nga pala nakatira? Sa bahay ni Chang Susan. Totoo niya, may lamay dun eh. Namatay kasi yung asawa niya, kaya... Alam ko yun. Kinagat niya ang tinapay, kaya nasiyahan ako nang makitang nasarapan siya rito. May nakita akong isang lalaking paparating. Nakipag-usap siya kay Nanette, kaya agad na akong umalis papunta kay Edmond. Agad ko namang inusisa si Edmond kung sino ang lalaking iyon. Napag-alaman kong siya lang pala ang lumalapit kay Nanette sa baryo. Lahat daw kasi ng mga tao takot sa babaeng iyon. Kinagabihan, maraming tao ang nagsusugal sa lamay. Napansin ko si Nanette, sumisilip sa puno ng malaking mangga. Chang, doon lang po ako sa puno ng mangga, ha? Ha? Ano namang gagawin mo tong bata ka? Huwag ka nang lumapit doon at baka makakita ka pa ng magandang diwata, Ronigi ka. May nakikita nga po akong magandang diwata eh. Ano? Ay, joke lang po. Ay, Sige na po, dyan lang oo, muna ako. oo. Babalik din po ako kagad. Oh, Nanette, bakit ka nandito? Saka baka pwedeng huwag ka magtago dyan. Tara, doon tayo sa loob. Loob ng pasugalan. Manood tayo doon. Huwag na. Nandito lang naman ako para makita ka eh. Gusto mo ako makita? Ito na ako. May kailangan ka ba? Wala naman. Sige na, sumama ka na sa akin sa loob. Tara na. Huwag na. Kasi matatakot lang sila kapag nakita nila ako dun eh. Kinakatakutan ka ba ng mga tao rito? Oo. Ang totoo niyan. Ewan ko ba? Halimaw ang tingin nila sa akin dito. Ikaw ba? Hindi ka ba pinagsabihan ng kamag-anak mo na layuan ako? Pinagsabihan pero hindi ako nakinig. Alam mo kasi matigas talaga ang ulo ko kahit nung bata pa ako. Teka, ano yung hawak mo at tinatago mo sa likuran mo? Ha? Ito ba? Regalo ko sana sa'yo eh. Ito. Pulseras. Akong gumawa niyan kaya hindi ko alam kung magugustuhan mo. Magugustuhan ko talaga yan. Akin na yan. Ang ganda naman eh ito. Ganito na lang. Simula ngayon, magkaibigan na tayo. Itong pulseras na to, simbolo to ng pagiging magkaibigan nating dalawa. Ay, naku, tingnan ninyo. Nahulog yung kabahog na asawa ko. Ay, pabihira. Ano yun? Ako, mukhang may nangyayari doon ah. Ako, alis na ako. Bisitahin mo na lang ako ah. Sige, mag-ingat ka.
Nang makaalis na si Nanette, agad akong pumasok sa loob ng bahay. Nagkakagulo ang mga tao. Tumba kasi ang kabaong at nahulog ang bangkay ng tiyuhin ko doon. Nagtataka ang lahat kung paano iyon nangyari. Gayong wala namang nakapansin kung sino ang may gawa noon. Pinagtulungan naming ipasok muli ang bangkay ni Chong sa kabaong. May bakas ng putik ang kabaong ni Chong na para bang may humawak talaga doon. Alam nyo ha, hindi nakakatawa itong ginagawa ninyo. Nakahimlay na kayo asawa ko pero nagawa nyo pa rin biruin sa ganong paraan. Teka, wala kaming kaalam-alam dyan, Ate Susan. Nagsusugal kami sa labas eh. Eh kung sino man ang may gawa nito, mga wala talagang konsensya. Hindi man lang nire-respeto yung bangkay ng asawa ko. Chang, teka, nasan po ba kayo nung natumba yung kabaong ni Tito? Abe, andun ako sa kusina. Magtinimpla nga sana ako ng kape para sa mga nakikipaglamay. Eh tapos bigla na lang ako nakarinig ng malakas sa kalabog. Eh yung pali, bumagsak na yung kabaong ng tiyuhin mo. Eh para kasing tinulak at hinila palabas yung bangkay niya. Chang, wala naman po matinong tao na gagawa nun. Ay, naku dito ako mismo nakaupo sa harap ng pintuan habang nagtotongis. Eh wala naman ako nakitang may pumasok na tao, Susan. Eh baka naman nadala lang nakahangin. Naku, napaka-imposible naman nun, Aling Hilda. Kano naman kaya kalakas yung hangin na yun? Isipin mo, nagawa niyang patumbahin tong nakalamay dito. Kaya nga napaka-imposible nun, Aling Hilda. Kung hangin, wala sanang putik yan. Palibhasa kasi meron talaga sa mga naglalamay ang siraulo. Gusto pang pagtripan yung asawa kong nananahimik na. Ay, naku, nakakabisi talaga. Yan yun na po, Chang. Ang mahalaga po na ibalik na natin sa maayos. Teka, hindi kaya dito sa bintana tumaan yung taong tumulak kay Tito? Tignan niyo po, may putik din dito. Naku, teka. Parang alam ko na kung sino may gawa nito ah. Hoy, aminin mo, Edmond. Ikaw yan ano? Ano, tinatakot mo pa ako ha? Visit ka talagang bata ka. Hindi nakaimik si Edmond, pero nararamdaman kong wala siyang kinalaman sa mga nangyari. Alam kong sumama ang loob niya kay Chang, kaya naman umuwi na siya kaagad. Kinaumagahan, pinuntahan ko si Edmond sa bahay niya para yayaing samahan ako na puntahan si Nanette sa sementeryo. Habang naglalakad kami, napag-usapan namin ang nangyari kagabi. Mariin niyang sinabing wala talaga siyang kinalaman sa mga nangyari. Ang totoo niyan, niloloko ko talaga ang asawa ni Ate Susan noon. Pero hindi ko naman magagawa yung ganun ngayong patay na siya. So mayroong makakapagpatunay na nagsusugal ako kagabi. Naniniwala naman ako sa'yo eh. Sige na, huwag mo nang isipin yung mga nangyari kagabi. Napansin ko lang din pala yung pulseras mo. Ibang-iba yan ah. Gawa sa dahon ng saging na may maliit na kampana. Saan naman galing yan? Kay Nanette. Hoy! Palihim na kayo nagkikita! Aba! In love ka na sa kanya, no, Aris? Alam mo, sa totoo lang, may gusto na nga talaga ako kay Nanette. Kaya nga wala akong pakialam sa sinasabi ninyo eh. Lalo na ng ibang tao sa kanya. Matalino at matino si Nanette. Iba rin talaga ang tama mo kay Nanette, no? Pero sige, ayokong maging kontrabida sa buhay mo. Susuportahan na lang kita. Ano ba tawag mo sa kanya? Nanetski? Nanetski, sira ulo. Siyempre hindi, no? Nanette lang. Wala pa ba kayong CS? Dapat meron na. Sis, call sign? Yun ba ibig mong sabihin? Naku, wala pa yun. Baka sa susunod na lang. Sa bagay. Alam mo, sa totoo lang, kakaiba rin yung ganda nun eh, no? Ang balingkirita ng katawan, tapos tisay. May lahi rin yata eh. At, speaking of Nanette, ayun na siya nakupo sa itaas ng libingan. Parang inaabangan yung pagdating mo ah. Oo nga, no? O dito ka lang sa ilalim ng punong kahoy, ha? Saka kung maaari, huwag ka nang sumilip. Bakit may gagawin kayo? Wala! Ito naman, Tinawanan ako ni Edmond. Mabilis akong naglakad papalapit kay Nanette. Umupo ako sa tabi niya. Kita ko sa kanyang mga mata na para siyang matamlay. Presko ang hangin sa itaas ng libingan at malakas rin ang huni ng mga ibon. Bigla siyang ngumiti sa akin na siyang nagpatigil sa mundo ko. Para siyang isang modelo sa paningin ko
Ang kanyang muka ay napakaamo. Napaka-inosente niya talagang tignan. Sabi ko na nga ba darating ka eh. May kasama ka ba? Oo, si Edmond. Ganun? Takot din naman sa akin yun eh. Uy, ayos ka lang ba? Ewan ko, ilang araw ko nang napapansin parang nanghihina ako pero pinaglalabanan ko lang eh. Nako, baka pagod ka lang. Paano ba naman? Sabi nila, wala ka raw pahinga sa paglilinis nitong sementeryo. Bakit mo kasi ginagawa yung bagay na to? Kailangan kong gawin eh. Wala naman yata nag-uutos sa'yo eh. Wala nga pero obligasyon ko yung bagay na to, no? Teka, sandali lang ha, may kukunin lang ako. May ibibigay ulit ako sa'yo. Uy, Nanet, sandali! Diyos ko. Diyos ko, namumutla ka, oh. Mabuti pa, magpahinga ka na muna. Nahihilo ako. Nanghihina yung katawan ko. Kaya nga, sabi ko sa'yo, di ba, baka pagod... Uy, yung ilong mo dumudugo! Teka lang! Hubarin ko yung damit ko, ha? Para lang mapunasan yung dugo mo. Ay, naku, sus ko naman, oh. Sobrang sakit na ng dibdib ko. Parang hindi na ako makahinga. Teka, ano ba gagawin ko? Ganito, sumama ka sa akin. Dadaling kita sa center. Wag na. Magiging maayos din ako maya-maya. Napasandal siya sa dibdib ko at napapikit. Nakaramdam ako ng matinding awa sa kanya. Hindi ko talaga lubos na maintindihan kung bakit masama ang tingin sa kanya ng iba at kung bakit siya kinakatakutan. Gayong siya naman ay napakaamo ng muka at kung tutuusin ay mukha pang ang kawawa. Makalipas ang ilang minuto, naging maayos na rin ang kanyang pakiramdam. Tumigil na ang pagdurugo ng kanyang ilong. Nagulat ako nang biglang dumating ang lalaking may dalang lagayan ng tubig at mga dahon ng halaman. Inabot niya iyon kay Nanet. Maraming salamat, Kuya Baldo. Walang anuman. Kilala mo ba ang lalaking yan? Opo, siya po si Ares. Ares, siya naman si Kuya Baldo. Kuya Baldo, siya yung tumutulong sa akin. Binibigyan niya nga ako ng gamot para sa sakit ko eh. Minsan binibigyan na rin ako ng pagkain. Pasensya ka na talaga, Ares ha. Pero kailangan ko muna magpahinga eh. O sige, babalikan na lang kita dito mamayang gabi. Sabay na tayo, iyo. Aalis na rin naman ako eh. Sige po. Nandun rin naman po yung kaibigan ko naghihintay sa akin sa may malaking puno. Oh, Kuya Baldo! Kumusta naman po yung trabaho ninyo? Ayos naman. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Dapat sumama ka na sa akin sa pagkukonstruksyon. Ayaw mo naman. Kada sweldo, nasa bahay aliwang kami. Nako, sa susunod na lang po. Tatapusin ko lang po yung libing ng asawa ni Ate Susan. Ikaw bala. Ares, parang malalim ang iniisip mo ha. Iniisip mo ba si Nanet? Opo, na paano kaya siya? Yun nga rin ang pinagtataka ko eh. Bigla na lang siyang nagkasakit. O siya, mauna na ako sa inyo ha. Kukuha pa ako ng kahoy doon sa may gubat. Nang makarating kami sa bahay, naglalabada si Chang sa poso. Kaya naman kami ang naatasang magbantay sa bangkay ni Chong. Sobra-sobrang nag-aalala ako kay Nanet, lalo na at wala siyang kasama sa sementeryo. Nag-iisip ako ng paraan kung paano ko siya matutulungan. Pansin naman ni Edmond ang pagkabalisa ko, kaya tinapik niya ako sa balikat. Ginugulo talaga ni Nanet yung isip mo, ano, pare? Kung ganyan, mahal mo na yan. Naawa lang ako sa kanya, Edmond. Hindi maayos yung pakiramdam niya tapos nag-iisa lang siya dun sa sementeryo. Ay nako, teka nga. Tama ba yung narinig ko? Iniisip mo si Nanet? Ako may lagnat ka ba? Pahipo nga. Wala naman na. Normal naman ang temperatura ng katawan mo. Tsahang, sa totoo lang po, kinikita ko po si Nanet. Gusto ko po kasi siya. Ano ka mo? Ay naku, iho, sigurado ka ba riyan?
Naku naman. Baka mamaya ginayuma ka ng babaeng yun, ha? Hindi po. Ang totoo po niya, unang kita ko pa lang sa kanya, may gusto na ako sa kanya. Ay, nako. Alam mo, Edmond, ikaw na naman ang may kasalanan nito eh. Ano naman? Ano na naman ang nasisisi dito? O hindi ko po siya inutusang gusto niyo babaeng yon. Pero ikaw naman ang nagdala sa kanya doon. Pinapadaan lang naman kami sa sementeryo eh. Ay, Wala nako. pong kinalaman si Edmond, Chang. Alam ko na po, para sa lahat, masama si Nanette. Pero gusto ko po siya. Alam ko, nararamdaman kong mabuti siya. Mali ang pagkakakilala ng mga tao sa kanya. Ay, nako, siya. Bahala ka na. Total naman matanda ka naman na. Pero kung ramdam mong may mali, abay umiwas ka na, ha? Naiintindihan mo ba ako? Salamat po, Chang. Oh, siya. Ay, nga pala. Ah. Bumalik kayong dalawa ni Edmond ng kandila sa palengke, ha? Naku, wala na tayong sisindihan mamayang gabi. Sige po. O tara na, Aris. Pagdating namin sa palengke, agad kaming bumili ng kandila. Paalis na sana kami nang makita ko ang kulay pulang rosas na tinitinda sa flower shop. Binili ko yon dahil balak kong ibigay kay Nanette. Napabilib naman sa akin si Edmond. Hindi niya inakalang seseryosohin ko talaga si Nanette pagdating sa pag-ibig. May nakita pa nga akong damit na kasyang-kasya kay Nanette. Kaya naman binili ko rin yon. Swerte talaga ni Nanette sa'yo, no? Lahat ata gagawin mo para lang sa kanya eh. Oo naman. Gusto ko nga siyang ligawan pero wala akong lakas ng loob. Hindi, kung hindi man ngayon, baka bukas magkaroon ka na ng lakas ng loob. Kailan mo babalak na ibigay sa kanya yung bulaklak na yan? Mamayang gabi sana eh. Oo, yun oh. Sa araw ayaw eh, gusto sa gabi. Ikaw talaga yung mga iniisip mo hindi maganda eh. Oy, bakit? May masama ba akong sinabi? Saka nga pala, Aris. Pakiramdam ko, nakalibing sa sementeryo yung dating kasintahan ni Nanette eh. Paano mo naman nasabi? Kasi ilang beses ko na siyang nakikita na may niyayakap na libingan. Umiiyak siya tapos sabi niya, tandaan mo, mahal na mahal kita. Sabi ganun. Talaga? Itatanong ko nga yun sa kanya mamaya. Nagsiselos ka na kaagad sa patay. Oy, hindi no. Tsaka kung totoo man yung sinasabi mo, hindi hamak na mas gwapo naman ata ako dun. Ay, di ikaw na gwapo. Eh bakit naiinis ka? Bibiruan lang naman tayo ah. Kahit ako, hindi ko rin alam kung bakit nakakaramdam ako ng inis. Kahit sabihing nagbibiro lamang si Edmond, iba talaga ang dating nun sa akin. Tinanim ko yon sa utak ko at balak ko siyang usisain kapag nagkita kami. Pagsapit ng gabi, nagpaalam na ako kay Chang para pumunta sa sementeryo. Pinayagan niya naman ako. Sa pagkakataon na yon, hindi ko na niyaya si Edmond dahil ayoko siyang maabala. Nang makarating ako sa sementeryo, bigla akong nakakita na parang may tumalon. Biglang nawala iyon pero kinabahan ako. Saktong nakita ko si Nanette, nakakunot ang noo habang nakatingin sa akin. Bakit parang natatakot ka? Ano bang nangyayari? Ano kasi, parang may nakita akong tumalon. Ewan ko ba? Baka namalikmata lang ako. Bigla kasing nawala eh. May nakita ka? Alam mo, dapat hindi ka nandito eh. Gabi na kasi, Ares. Delikado na. Dayo ka lang dito sa baryo, di ba? Mamaya niyan, mapagkatuwaan ka pa ng mga tambay dyan eh. Nandito lang naman ako dahil may ihatid ako sa'yo eh. Binili ko to sa palengke kanina. Wow! Uy, ang ganda naman ng bulaklak na to. Sige na, sa'yo na to. Teka, itong plastic, ano namang laman ito? Mga damit yan. Magaganda yan. Sana magustuhan mo. Uy, ang gaganda nga ah. Uy, naku, maraming salamat Aris ah. Alam mo sa buong buhay ko, wala pang Ano yun? Saan nagaling yung tunog ng aso? Wala namang aso sa kalsada. Halika, sumunod ka sa akin. Alam mo kasi dito sa baryo, marami talagang mga ligaw na aso dito. Normal lang ba yun? Oo. Habang naglalakad kami sa gitna ng sementeryo, biglang napatigil si Nanette. Napatingin siya sa ibang libingan na may bitak. Hinawakan niya iyon at halos hindi makapaniwala.
Nabitawan niya ang mga niregalo ko sa kanya habang nakatingin sa bitak ng libingan. Nabalot ng takot ang mukha ni Nanette. Nagpalingalinga siya ng tingin sa paligid. Parang may hinahanap na hindi ko maintindihan. Umupo ako sa harapan niya. Mahigpit siyang napahawak sa braso ko at nagsalita. Hindi ito maaari. Paano nangyari to? Wala pa to kahapon na. Hindi pwede. Nanette, anong ibig mo sabihin? Ano ba yung sinasabi mo na paano ka ba? Alam mo, sa totoo lang, normal lang naman na magkaroon ng bitak ng libingan. Dahil gawa lang naman to sa semento eh. Sinyalis yan na nasobrahan sa init, kaya... Hindi to pwedeng mangyari. Ay, merong pumipigil sa bawat libingan na to para hindi magkaroon ng basag kahit kaunti. Diyos ko, wala na ba akong kwenta? Ano? Bakit ba ito nangyayari? Sandali lang ha. Alam mo, hindi kita naiintindihan eh. Bakit ka ba nagkakaganyan ha? Dahil lang ba sa bitak ng libingan? Nanginginig ka na kagad sa takot oh. Ano naman ang mangyayari kung magkakaroon ng bitak yan? Hindi mo kasi naiintindihan eh. Kaya nga ipaintindi mo sa akin. Nanette, nandito lang ako. Hindi ko alam kung bakit ka natatakot pero handa naman ako makinig sa'yo eh. Meron kasing masamang mangyayari, Aris. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa'yo pero may paparating na panganib. Tumayo ka na dyan, sige na. Mag-uusap tayong dalawa na maayos. Aris, umalis ka na. At sa susunod, wag ka na pumunta dito kapag gabi na. Naiintindihan mo ba? Bakit mo ako pinapaalis, Nanette? Magpaliwanag ka naman sa akin oh. Dahil may mahalagang bagay akong kailangan asikasuhin, kaya sige na, umalis ka na. Sobrang naguluhan ako sa kanya, pero sinunod ko na lamang siya. Pagsapit ng umaga, nagulantangan lahat sa kumakalat na balita. Isang taga-baryong bata ang nawalan ng buhay dahil inatake raw ng halimaw. Ang batang namatay ay mismong apo ni Aling Hilda. Medyo may kalayuan ang bahay nila sa amin, pero pinuntahan pa rin namin ni Edmond iyon. Doon sila nakatira malapit sa tambakan ng mga basura. Nang makarating kami doon, nagkakagulo ang mga tao sa paligid. Aling Hilda, ano po bang nangyari dito sa inyo kagabi? Bakit hindi nyo alam na may masama palang nangyayari sa apo ninyo? Ay, sabi niya kasi sa akin. May kukunin lamang siya doon sa labas. Ay, nagulat ako na marinig ko siya sumisigaw. Ano pala sila sa laki na ng malaking aso? Malaking aso? Teka, malaking aso? Totoo ba yun? Abay, oo. Hindi ko na nga alam ang gagawin ko. Sumigaw ako kagabi pero wala naman nakarinig sa akin. Naku, wala po talaga makakarinig sa inyo dahil malayo po ang bahay ninyo. At saka isa pa, wala naman kayo kapitbahay dito eh. Aling Hilda, umalis na po kayo rito pagkatapos ng pangyayaring to. Diyos ko, halos araw-araw nalalanghap ninyo yung mabaong amoy ng basura oh. Apo ko, patawarin mo ko, apo ko. Sana po, Aling Hilda. Alam ko pong masakit pero kailangan niyo po tanggapin na wala na po siya. Kailangan mahanap ang sinasabi ninyong malaking aso na pumatay sa apo ninyo. Sana ka, para mabigyan naman ng hustisya ang kawawang apo ko. Aris, sino nito? Ano siya? Nagtatago sa likod ng mga basura. Sandali lang po. Pupuntahan ko lang siya, Edmond Tsaka lang. Nanette! Nanette, sandali lang. Kausapin mo ako. Bakit ka nagtatago? Wala namang mananakit sa'yo kung sakali pumunta ka doon. Aris, hindi ko na sila napigilan. Sinong hindi mapigilan? Teka, tumigil ka muna. Huwag ka masyadong aligaga. Hindi ko na rin alam, Aris. Alam mo ba kung ano yung sinasabi nilang malaking aso? Meron ba talagang ganun? Hindi ko rin alam. Teka, hindi. Sabi mo kanina, hindi mo na sila mapipigilan eh. Sino yung tinutukoy mong hindi mapipigilan? Huwag mo na naisipin yung sinabi ko. Basta mag-iingat ka ha. Sorry nga pala kagabi kung basta na lang kita pinaalis ka agad. Ano ka ba? Ayos lang yun. Alam mo, ikaw ang dapat na mag-ingat. Kada gabi nandun ka sa sementeryo. Paano kung bigla ka na lang atakihin ng sinasabing aso na yun? Walang tutulong sa'yo. Kaya ko ang sarili ko. Kaya salamat sa pag-aalala ha.
Kaya lang naman ako nandito para makita yung sitwasyon ng batang namatay eh. Ayun nga yung sitwasyon niya. May kalmot at kagat. Kawawa nga eh. Malayo kasi sila sa amin kaya walang tumulong kagabi. Sige, mauna na ako. Ramdam ko ang biglang pag-iwas sa akin ni Nanette. Parang may tinatago siya sa akin. Bumalik na lang ako sa kinaroroonan ni na Edmond. Maya-maya pa, dumating na ang taga-punerarya para kunin ang bangkay ng apo ni Aling Hilda. Habang naglalakad kami pa uwi, napadaan kami sa bahay ni Kuya Baldo. Nakita namin siyang nagsasampay ng kanyang mga labahin. Nagtaka naman ito kung saan kami nanggaling. Hindi niyo po ba alam na may nangyari masama sa apo ni Aling Hilda? Ay, hindi. Sa sapa kasi ako galing at naglaba. Na paano ang apo niya? Ang sabi ni Aling Hilda, sinalakay daw ng malaking aso kagabi. Ano? Ayun, namatay, kawawa nga yung sinapit niya eh. Sus, Pro Joseph. Bakit hindi siya humingi ng tulong kagabi? Eh, humingi naman daw po pero walang nakakarinig sa kanila. Isa pa po, takot rin po siya lumabas. Kawawa naman. Sige po, Mang Baldo. Mauna na po kami, ha? Ares, sa susunod na araw na ba yung libing ng tiyuhin mo? Opo. Sige, pupunta na lang ako dun, ha? Ano naman yung napag-usapan niyo ni Nanette kanina? Napansin ko lang, Edmond, parang may tinatago siya sa akin, eh. Nung nakaraang gabi na pinuntahan ko siya sa sementeryo, nakita niyang may bitak yung libingan. Alam mo, takot na takot niya, eh. Tapos kanina sabi niya sa akin, hindi niya na raw sila mapipigilan. Ewan ko ba? Ano? Di ko rin maintindihan, eh. Pagkatapos ng libing, mamanmanan ko talaga siya. Weirdo talaga yung babaeng yan. Sasamahan mo ako, ha? Oh, itadamay mo pa ako. Siyempre. Di ba magkaibigan tayo? Sabi mo, friends tayo. Ay, sige na nga lang, sasama ako sa'yo. Pagkatapos ng araw na iyon, hindi muna ako nakipagkita kay Nanette. Masyado akong busy sa paghahanda para sa libing ng tiyuhin ko. Hanggang dumating na nga ang araw ng libing. Hindi doon inilibing ang tiyuhin ko sa sementeryo kung saan nagbabantay si Nanette. Pagkatapos ng libing, ang susunod namang paglalamayan ay ang apo ni Aling Hilda. Sa kabutihang palad, hindi na nasundan pa ang pag-atake ng malaking aso sa baryo. Ngunit marami raw nakakita na gumagala-gala pa ito sa gabi. Hanggang sa isang gabi, kinausap ko na si Edmond na samahan niya akong manmanan si Nanette. Aris, hindi tayo pwede dumaan sa harapan ng sementeryo. Mabilis tayo mapapansin dun. Saan tayo dadaan kung hindi doon? Basta may ibang daanan sa likod ng sementeryo. Kaya nga lang, kailangan nating akyatin yung pader na nakaharang dun. Sanay naman akong akyatin yun, eh. Kaya okay lang. O sige, basta bilisan natin ha. Oh, ito, yun yung sinasabi ko akyatin natin. Kaya kong akyatin yan. Hindi naman pala ganong kataas, eh. Mauna na ako, ha? O ikaw bahala kung gusto mo. Nakakilabot naman yung tunog ng uwak na yan. Wisit. Hindi kaya ibig sabihin yan may masamang nilalang sa paligid. Huwag mo na isipin yung masasamang nilalang. Umakyat ka na lang, bilisan mo na. Ito na. Hawak na nga lang ako sa bakal para mapabilis yung pag-akyat ko. Diyos ko, taas pala natatalo na natin dito. Kaya mo yan, tumalong ka lang. Susunod na rin ako sa pag-akyat. Nandito na ako, Edmond. Umakyat ka na rin, tapos tumalin ka papunta dito. Ito na. Oo nga, grabe ang taas. Naku, mabigat pa naman yung katawan ko. Tatalo na ako ha, tumabi ka dyan. Aray! Anak na, bulag ka ba? Alam mo, nandito ako tapos tatalon ka kagad sa akin. Ay, kung bigat mo naman, tumabi ka nga dyan. Ay, naku, sobrang sakit ng likod ko. Nasagi lang naman kita, ikaw talaga oh. Arte nito, halika na nga. Ay, putik tuloy. Tara na, hanapin na natin si Nanette. Ay na pala si Nanette eh. Nagdadasal na naman siya sa harap ng mga libingan. Bakit kaya ginagawa to ni Nanette, no? Manmanan lang natin siya, Aris. Oh, parang nagre-ritual si Nanette ha. Ewan ko lang ha. Pero mga ganyang kilos niya kasi, parang ritual yan eh. Yung kamay niya kumikilos na parang nagtatawag ng hangin tapos nakatingala. Habang nagdarasal si Nanette, bigla siyang natumba. Narinig namin ang malakas na daing niya. Alam kong nasasaktan siya, kaya mabilis akong tumakbo papunta sa kanyang kinaroroonan.
Sumunod din sa likuran ko si Edmond. Tinulungan kong makatayo ang dalaga at nagulat ito nang makita niya kami. Napapansin ko rin na mas lalo pang dumami ang bitak ng libingan. May nararamdaman akong kakaibang puwersa na nanggagaling sa siwang at parang may mahinang umuungol sa loob nito. Nanette! Lumayo ka dito sa libingan! Parang may kakaibang nilalang sa loob, oh! Ano bang ginagawa niyo rito? Umalis na kayong dalawa. Namimilit kasi si Aris sa samahan ko eh. Kung ako lang ayokong... Tutulungan mo na akong alalayan si Nanette. Tara na! Nanette, saan ka ba tumutuloy? Doon. Saan ka natutulong sa bukas na libingan na yan? Edmond naman, itulungan mo na ako dito! Oo na, ito na. Dito na ako aalalay sa kabila. Ayan, maiga ka na muna dito. Medyo maluwag naman tong tinutulugan mo kahit papaano eh. Kasya tayo ditong tatlo, Edmond. Huwag mo masyadong ilalabas yung mga paa mo ha. Ipasok mo dito mamaya para may makakita sa'yo. Oo, ito na. Paano ka pala nabubuhay dito, Nanette? Nakasanayan ko na. Kanina, parang may narinig akong umuungol mula sa loob ng libingan. Alam mo, kailangan mo nang umalis dito eh. Parang may kakaiba sa bawat puntod na nandito. Hindi ako pwedeng umalis dito. Bakit hindi? Wala namang pumipigil sa'yo na umalis ka dito. Hindi nga kita maintindihan eh. Parang hindi ka takot. Paano kung bigla ka na lang sugurin na malaking aso na yon tapos patayin ka? Pwede ba? Wala ka namang alam eh. Kaya nga ipaalam mo sa akin. Naku, ang awkward naman ang sagutan ninyong dalawa. Dapat pala hindi ako sumama dito eh. Tumama yata yung ulo mo kanina sa sahig eh. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Basta ka, Nanette. Tingnan mo, namumutla ako. Oh. Halata sa mukha mong may hinihinda ka sakit. Bukas kaya magpagabot ka sa center. Para naman mabigyan ka na tamang lunas. Hindi pwede. Ayos lang naman ako eh. Yan ka na naman sa sinasabi mong ayos ka lang. Halata namang hindi. Alam mo, sa totoo lang, baka nga totoong nakalibing dito ang dati mong nobyo. Kaya ayaw mong umalis dito. Ano? Sino naman ang sabi sa'yo niyan? Basta, Si Aris talaga, naghahanap ng mapag-aawayan eh. Pwede ba? Hindi totoo yun. Kaya hindi ko maiwan-iwan yung sementeryong to dahil bawat puntod ay kulungan. Biglang napasuka si Nanette ng maraming dugo. Napasandal siya sa dibdib ko habang humihingal. Hanggang sa nakita ko ang tsaa doon, kaya pinainom ko ito sa kanya. Habang umiinom siya, imbis na maging maayos ang kanyang pakiramdam, sumuka lang siyang muli. Bigla siyang nawalan ng malay. Kaya naman nataranta kami ni Edmond. Pinunasan ko si Nanette at hinayaan siyang makatulog. Alam kong pagod lang siya. Hanggang sa nakarinig kami ng angil ng malalaking aso, kaya doon kami napatigil sa pagkilos. Aris, mukhang nandiyan yung aso sa paligid. Kapag nakita tayo doon, sigurado wala tayo kawala. Nanette, gising ka na. Huwag kang masyadong maingay. Nandiyan yung aso sa labas. Ano? Teka, ang aso? Ano gagawin mo? Dito lang kayo sa loob ha. Kahit anong mangyari, wag kayo lalabas. Huwag mo sabihin, makikipaglaban ka sa asong yun. Oo, kailangan ko kayong protektahan. Naamoy niyo ng ibang tao rito kaya nandito yung asong yan. Haharapin ko lang yung halimang na yun. Sundan natin siya. Kailangan kong makita ko anong gagawin ni Nanette. Ako rin. Teka, interesado ako makita eh. Tara, sumunod tayo sa kanya. Ayun sila. Magharap sila. At naglalaway pa yung aso. Alam ko, ikaw ang may kagagawan kung bakit unti-unti silang nakakalaya. Handa ako ibuwis yung buhay ko para lang mapigilan yung masamang plano ninyo. Anak na, sinasalaki na siya ng malaking aso. Diyos ko, masakit siya pero bakit nagagawa niya naman ng ganyan? Ang lakas niya at ang bilis. Ang galing niya naman. Tasipan niya sa leeg yung malaking aso na yun. Saan ko tumumba? Isang malaking pagkakamali talaga na pinapunta mo ako rito. Kaya ngayon, tatapusin na kita. Tumata ka siya! Kailangan mapatay yung malaking aso na yun para hindi makapaminsala. Hayaan nyo na siya. Ang asong yun ay hindi normal. Hindi normal na aso yun. Isa yung aswang. Aswang! Oo, aswang na balbalan. May kakayahan silang magpalit anyo kahit anong hayop na gustuhin nila. Nanette!
Teka, susuka ka na naman ng dugo. Kailangan mo talaga madala sa center eh. Kapag hindi ka nagamot, maaari ka mamatay niyan. Nagtataka ba kayo kung bakit ayaw kong iwan yung sementeryo? Ha? Dahil ang bawat nakalibing dito ay mga aswang na balbalan. Makapangyarihan sila. At sa nakikita ko, malapit na silang makalabas na lahat. Ano? Oo, hindi na gumagana yung ritual na ginawa ko dahil nanghihina na ako. Hindi ko na sila kayang pigilan pa. Maghahasik na sila ng lagim sa buong baryo. Gustong gusto ko silang pigilan pero hindi ko na magagawa ngayon. Teka, paano mo ba sila mapipigilan? Sa pamamagitan na sinaunang ritual, Ares. Minana ko yung kakayahang yun sa lola kong babaylan. Hindi ko alam kung bakit ako nagkakaganito eh. Bigla na lang ako nawawalan ng lakas. Wala na akong ilalaban sa kanila. Ikaw na mismo ang nagsabi. Hindi mo sila mapipigilan. Kailangan mo nang umalis dito. Nanette, sumama ka na sa akin sa bahay. Napilitan si Nanette na sumama sa akin sa bahay. Nang makarating naman kami, gulat na gulat si Chang pagkakita niya sa dalaga. Hinila niya ako papunta sa kwarto niya at kinausap tungkol sa babae. Ramdam kong galit na galit siya sa akin dahil dinala ko si Nanette nang walang paalam. Pero handa akong magmakaawa sa kanya para lang hayaan niya si Nanette na manatili sa bahay. Pambihira ka talagang bata ka. Nag-iisip ka ba, Ares, ha? Paano kung mapahamak tayong dalawa ng dahil sa babaeng yan, ha? Kailangan niya po ng tulong natin. May sakit po siya. Naawa po ako sa kanya. Hindi na awa yung nararamdaman mo eh. Pwede ba? Huwag mo nga lokohin ang sarili mo. Pagmamahal na yan. Kaya yung ginagawa mo. Ayan, nagsasakripisyo ka. Tumutulong ka. Si Nanette, kalat na kalat sa buong baryo. Ay. Napaka-weirdo ng babaeng yan. Ano ba na? Na may sira ang utak. Tapos dadalhin mo siya dito sa pamamahay ko? Walang katotohanan ng bagay na yun. Paano walang katotohanan? Gaano mo ba siya kakilala, ha? Malas ang dala ng babaeng Hindi yan. niyo na po kailangan. Tama po siya. Hindi niyo na po kailangan pagtalunan niya ng dahil lang sa akin. Nanette. Haalis na lang po ako. Teka, uy. Pasensya na po kayo, Ate Susan. Teka. Sumama lang naman po ako kay Aris dahil may dinaramdam po akong Naku, huwag kang sakit. umalis, Nanette. Gabi na kailangan mo nang magpahinga. Chang, maawa naman kayo. Hayaan mo bang manatili si Nanette sa labas? Dito na muna siya. Nakikiusap ako. Ay nako, bahala ka. Pero sinasabi ko talaga sa'yo, ha? Naiinis ako sa ginawa mo. Sa susunod, wag mo na uulitin yung magdadala ka rito nang wala man ang paalam. Opo. Ay nako. Aris, pasensya na nag-away pa kayo ng tiyahin mo nang dahil sa akin, ha? Naku, ano ka ba? Kaya hayaan mo na ako umalis, oh. Ang tigas naman kasi ng uy, ulo huwag ko. naman. Mabait yan si Chang. Alam mo, nagulat lang talaga siya pero hindi totoong galit yan. Maniwala ka sa akin. Basta, dito ka lang. Bigla ko siyang niyakap ng napakahigpit. Wala akong ibang gustong gawin kundi ang protektahan siya. Gusto kong ipaalam sa kanya ang nararamdaman ko. Pero wala akong lakas ng loob na ipagtapat iyon sa kanya. Makalipas ang ilang araw, kumalat sa buong baryo na nasa bahay si Nanette. Maraming haka-haka ang kumakalat pero hindi ko ito pinansin. Hanggang isang umaga, dumating si Kuya Baldo sa bahay namin. May dala na naman siyang gamot para kay Nanette. Nasaan ba si Nanette? Nasa loob po ng bahay. Nag-uusap po sila ni Chang. Mabuti naman at pumayag ang tiyahin mo na dito muna siya. Kinausap ko naman po siya. Nagtataka nga po pala ako, Kuya Baldo. Hindi po ba lagi niyong binibigyan ng gamot si Nanette? Bakit parang hindi siya gumagaling? Hindi ko rin alam eh. Ginagawa ko lang ang makakaya ko para matulungan talaga siya. Gusto niyo po ba siyang makita? Tara po, pasok po kayo sa loob. Wag na, alis na ako. Pakiabot na lang ito sa kanya, ha? Salamat. Sige po. Ares, sino Chang. ba yung kausap mo sa labas na yon? Si Baldo ba yon? Opo. Nanette, may binigay pala siyang gamot sa'yo. Mabuti naman kung ganun. Sandali nga, Iha.
Ano ba yung nararamdaman mo tuwing umiinom ka ng gamot na bigay ni Baldo? Umaayos naman ba ang pakaramdam mo? Opo. Kahit papaano po nakakahinga po ako ng maluwag. Yun naman pala eh. Sabi ko kasi sa'yo, magpatingin ka na sa doktor. Ayaw mo naman. Kaya nga eh. O ito, inumin mo ito mamaya ha. Sige. Susan! Susan! Susan, buksan mo ang pinto! Anong nangyari dun kay Aling Gina? Ay, sandali nga. Si Aling Gina yung kumakatok Ano ba nangyari dun at hingal na hingal? Oh, Aling Gina, ano ho bang nangyari? Ay, naku. Ano kasi? Napadaan ako doon sa may sementeryo. Yung binabantayan mo, Nanet. Bakit parang lumulubog ang sementeryo? Anong nangyayari doon? Naku, sinyaris ng puto na nakatakas na po sila. Ano ka ba? Sinong nakatakas? Ang mga aswang nabalbalan po. Kailangan nyo maganda. Mamayang gabi, sigurado ako sasalaki sila sa baryo. Hindi ko na po mapoprotektahan ng lahat, lalo na't nanghihina na po ako ngayon. Teka. Kung gano'n, anong pwede natin gawin para hindi tayo salakayin ng balbalan? Kailangan nyo maghanda ng mga pangontra. Maglagay kayo ng mga asin at bawang sa bawat paligid ng bahay ninyo. Isa yun sa mabisang pangontra sa kanila. Ay, naku, Diyos mio, Baribar. Hindi pa nga naililibig yung apo ko Pambihira naman. Papaalam ko ito sa mga taga-baryo para naman makapaghanda silang lahat. Mabuti pa nga po. Kaya po ako nananatili noon sa sementeryo para makapagsagawa po ako ng ritual laban sa kanila Isa pong proteksyon yun para sa mga aswang na sa ganon. Hindi po sila makalabas sa kanilang puntod. Aling Gina, kayo na pong bahala sa ibang tao. Hindi po totoong nasisiraan ng ulo si Nanet. Mali po kayo ng pagkakakilala sa kanya. Tumango si Aling Gina. Mukhang naniniwala naman na siya sa sinasabi namin. Naglagay kami ng pangontra sa bawat paligid ng bahay. Nagsaboy kami ng asin at bawang kung sakaling totoong susugod sila sa baryo. Sinubukan din naming balaan ng ibang kapitbahay, ngunit meron talagang hindi naniniwala. Pagsapit ng gabi, nakasarado na ang buong bahay. Nakarinig kami ng malakas na sigawan ng mga kapitbahay namin. Sumilip kami sa bintana at nanlaki ang mga mata ko nang makita ang malalaking aso, ang mga aswang na balbalan. Diyos ko, kailangan ko silang iligtas. Hindi ako pwede magtago ng rito. Hindi pwede wala akong gagawin. Sigurado ka ba? Oo. Teka, hindi ka namin pwedeng pabayaan, Nanet. Kung ito talaga ang misyon mo, sasamahan ka namin. Ares, kumuha ka ng asin at bawang. Susunod tayo kay Nanet. Maraming salamat po, Ate Susan. Kawawa naman po kasi ang mga tao dito kung wala po tayong gagawin Tama ka. Nung una talaga ayoko sa'yo pero habang nakikilala kita napatunayan kung mabuti ka nga. Hindi talaga tama ang mga kumakalat na chismis tungkol sa'yo. Tara na, sabay-sabay na tayo lumabas. Ayun yung mga aswang! Naku, maghiwa-hiwalay tayo. Sige! Mga walang hiya kayong mga aswang kayo! Itong nararapat sa inyo! Ah! Ayun sa pool! Ako, Ares. Parang si Edmond yung tumatakbo Ilapitan mo na. Hinahabol ang mga aswang, bilis! Opo! Edmond, dito! Ano nangyari? Saan galing yung mga alimaw na to? Sa sementeryo! Nakalabas na ang mga aswang dun sa sementeryo! Ano? Ito ang asin at bawang. Isabay mo sa lahat na makikita mo para mapatay mo sila. Sa tingin ko, hindi pa patay yung mga aswang na yan. Kinulong lang hata sila ng lola ni Nanet na isa ring babaylan. Nakipaglaban din ang mga tao sa mga aswang. Marami ang nasawi dahil sa biglaang pag-atake ng mga ito. Marami rin ang napatay ni Nanet na mga aswang pero hindi iyon sapat para maprotektahan kaming lahat. Kinaumagahan, nagkakagulo pa rin ang buong baryo. Doon na sila naniwala sa sinabi namin na totoo ngang may aswang. Dahil doon, lahat ng tao sa baryo ay pumunta sa bahay at nag-usisa kay Nanet. Lahat sila nagbago na ang tingin sa dalaga. Ay, Diyos ko! Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Yung bangkay na apo ko nawawala dahil sa mga lintik na aswang na yan kagabi.
Ang pagkain po talaga kasi ng mga aswang na balbalan ay mga bangkay. Kaya lang naman po sila nandito at sumalaki dahil gusto po nilang matakot kayo at makapagasik po sila ng lagim eh. Pambihira naman talaga. Kailangan natin magtulungan kung paano tayo magigiligtas sa mga aswang na yon. Tama ka. Patawarin niyo ako kung hindi ko sila nagawang pigilan. Meron akong hindi pangkaraniwang sakit na hindi ko alam kung paano ko paggagamutin eh. Nanet, paano ka naman gagaling kung patuloy mo iniisip ang problema sa baryo? Kasalanan nyo naman kasi kung bakit ito nangyari. Hindi kayo naniniwala kay Nanet. Pasensya na. Ngayon na naniniwala na kami. Pero hindi lang naman talaga namin inaasahan ganun na makarami yung sasalaki na aswang kagabi. Wala na tayong dapat na pagtalunan dito. Kailangan na nating alisin ang mga bangkay para mapadala sa punerarya. Handa ba kayong tumulong sa akin para labanan silang lahat? Abay, oo, handa kaming tumulong. Mabuti naman po kung ganun. Sobrang saya ko po na sa wakas. Pinakinggan niyo na rin po yung mga sinasabi ko. Ares, salamat sa'yo ha. Dahil sa'yo nagkaroon ako ng lakas na loob para harapin na yung mga tao dito sa baryo. Ano ka ba? Wala yun. Gusto lang kitang tulungan. Gusto kong ipaalam sa kanila na mali ang pagkakakilala nila sa'yo. At ito na ang pagkakataon na yun. Ang mabuti pa, unahin na muna nating alisin ang mga bangkay. Saka pagkatapos nun, maganda na tayo ng mga pangontra laban sa mga aswang. Tulong-tulong kaming lahat sa paglinis sa mga bangkay. Kaliwat kanan ang iyakan ng mga kaanak ng mga namatay. Ramdam ko ang sakit at lungkot na kanilang hinaharap dahil sa pagkawala ng mga mahal nila sa buhay. Tumawag ang mga taga-baryo ng punerarya at makalipas ang ilang minuto, dumating din kaagad sila. Habang nagbubuhat kami ng mga bangkay sa sasakyan, mahina kong siniko si Edmond. Nagpalingalinga muna siya sa paligid na para bang may hinahanap. Bakit Edmond? May problema ba? Alam mo, meron sana ako sasabihin sa'yo. Kaya lang, hindi ko alam kung maniniwala ka eh. Ano naman yun? Parang takot na takot kang marinig yan eh. Ano kasi, nung nakarang araw, nanguha ako ng kahoy sa gubat. Napadaan ako dun sa likod ng bahay ni Kuya Baldo. Kagubatan kasi yun, di ba? Kaya walang masyadong taong dumadaan dun. Alam mo, nakita ko si Kuya Baldo. Parang nagre-ritual din. Ano? Ginagawa niya yung parang ginagawa ni Nanet. Yung nagdadasal na parang nakatingala? Oo! Tapos, hawak niya yung mga dahon ng halaman saka tsaa. Baka naman dinadasalan niya para maging epektibo. Siguro, pero oo, baka tama ka. Dinadasalan nga niya yung tsaa saka dahon ng halaman. Edmond, teka, hindi ka dinadasalan ni Kuya Baldo ang mga gamot na binibigay niya kay Nanet? Dahil gusto niyang manghina ito ng gusto? Ano? Nagkakasabi mo lang na baka dinadasalan niya yung mga gamot na yun para maging epektibo. Pero bakit hindi nagiging epektibo? Bakit imbis na gumaling si Nanet, mas lalo pa siyang nanghihina? Ares, Edmond, papauna na ako sa inyo ha. Wala na rin naman ang gagawin dito eh. Sige po. Edmond, samahan mo ako. Susundan natin siya. Baka mahuli tayo ng lalaking yan. Magagalit sa atin niya mamaya. Basta, gusto ko lang malaman kung tama yung kutob ko o hindi. Sinundan namin siya at nakita nga naming papunta si Kuya Baldo sa sapa. Nagtataka kami kung ano ang gagawin niya ron. Pagkadating niya sa sapa, lumuhod siya. Kumuha ng tubig sa sapa at inilagay iyon sa maliit na bote. Nagulat pa kami sa mga sumunod na nangyari. Sinugatan niya ang kanyang daliri at pinatak ang dugo nito sa loob ng bote. Hinaluan niya pa nga ito ng laway niya. Pagkatapos nun, nagsagawa pa siya ng ritual. Diring-diri ako habang pinagmamasdan ng kanyang ginagawa. Mayroon siyang hinahalong langis doon sa bote. Ito na ang huling ritual na magpapatumba kay Nanet. Hindi, Edmond! Malakas ang kutob ko na yan ang laman ng bote na yan. Yan ang ginagawa niyang tsaka para ipainom kay Nanet. Sigurado ako dun. Bakit pa itong ginagawa ni Kuya Baldo? Bakit gusto niya patumbayin si Nanet? Simple lang. Hindi pagtulong ang gusto niya kundi siya mismo ang ugat ng lahat. Nagkakasakit lalo si Nanet dahil sa binibigay niyang tsaa at dahon ng halaman. Isa siyang traidor. Umalis na tayo dito bago niya pa tayo makita. Tara, ipaalam natin kay Nanet ang lahat. Alam mo,
Naisip ko lang, Aris, sa tingin ko, isa si Kuya Baldo sa may kagusto ang makalaya ang mga aswang na yan. Paano mo naman nasabi ang mga bagay na yan? Kasi iba naman, imposibleng hindi niya alam kung bakit nandun si Inanet sa sementeryo. Alam niya yan dahil siya lang ang pinakamalapit doon sa babaeng yun eh. Lahat kami dito noon, takot lumapit kay Inanet. Pero siya, pati ang lapit niya. Panibigay din ang pagkain at kung ano-ano pa. Pagkabalik namin sa bahay, agad kong sinabi kay Nanette ang lahat ng natuklasan namin. Para siyang sinukluban ng langit at lupa dahil sa pagtraidor sa kanya ni Kuya Baldo. Doon niya lang naisip na pinaglalaroan nga lang siya ng lalaki hanggang sa manghina siya. Sinalaysay niya sa akin ang lahat. Kung kailan nagsimula ang pagtanggap niya ng tulong mula sa lalaki. Sinamantala ni Kuya Baldo ang kanyang kahinaan. Kinuhang tiwala niya upang manghina siya. Hambong akala ko pa naman nag-aalala siya sa akin. Sa lahat ng mga tao sa baryo, siya lang yung may awa sa akin. Binibigyan niya ako ng pagkain. Kaya ang saya-saya ko pa dati na tinutulungan niya ako. Yung pala, magpapanggap na nga lahat ng yun. Ay nako, pambihira talaga. Wag mo nang ikalungkot yun, Iha. Mas maganda nga na nalaman na natin ang katotohanan. Dahil siya pala yung may kagagawa ng pagkakasakit mo. Traidor pala ang Baldo na yun. Ganito, itapon mo na ang mga natitirang bigay niya sa iyong gamot. Oo. Teka, naalala ko na. Nagsimulang lumuha yung pagkakasakit ko nung kumakain ako ng bigay niya. Tapos, binibigay niya ako ng gamot. Nagiging maayos sandali yung pakiramdam ko pero pagkatapos ng lumalala lalo yung sakit ko pagkatapos kong uminom nun. Diyos ko. Dahil gusto ko nga niya talagang patayin. Shh! Uy, huwag kayo maingay. Nakikita ko si Kuya Baldo dito sa bintana. Ano? Paparating siya. Siguro ibibigay niya ulit yung mga gamot na ginawa niya dun sa sapa kanina. Tatanggapin ko pa rin yun. Kailangan nating magpanggap na parang wala tayong nalaman. Ayoko madami kayo. Tama. Sige. Ares! Ares! Nandiyan na po! Kuya Baldo, bakit po kayo bumalik? Naghahanda na sana kami ng pangontra laban sa aswang. Nasaan si Nanet? Uy, Nanet! Ito nga pala yung mga gamot para sa'yo. Inumin mo na yan para gumaling ka. Kailangan ka na ng mga tao sa baryo, kaya hindi ka pwedeng maging mahina. Opo, Kuya Baldo. Salamat po Walang anuman. Sige Baldo. Pwede ka nang umalis. Magsasaboy kami ng asin at bawang sa paligid Nako, baka matamaan ka at masunog ka. Mahirap na. Bakit naman ako masusunog? Sige, pasensya na sa abala. Magpagaling ka na, Net, ha? Opo, Kuya. Inumin ko po ito para mamayang gabi mas maging malakas pa po ako. Papatayin ko pa po kasi lahat ng mga aswang na yun Mabuti na lang talaga naisipan mong sundan natin si Kuya Baldo kanina. Dahil kung hindi, baka naniniwala pa tayo sa kanya na mabisa yung mga gamot niya. Sabi ko naman kasi sa'yo noon, di ba? Pero talaga akong masamang kutob sa kanila. Salamat sa inyong dalawa ha. Alam niyo, hindi ko na alam kung bakit mo to ginagawa, Aris Gusto ko talaga malaman na sobra mo ako napapasaya dahil laging kaibigan kita. Balang araw, malalaman mo rin kung bakit ko to ginagawa. Naka na nga yung bote na yan, para mahagis ko na. Magpahinga ka na ha. Kami nang bahalang maganda ng mga pangontra. Sige. Oo nga naman, Nanette. Magpahinga ka na. Kami nang bahala. Buong araw na naghanda ang mga taga-baryo ng pangontra laban sa aswang. Kami naman, naglatag na kami ng napakaraming bawang at asin sa labas ng bahay. Madilim na bago kami nakatapos. Kaya naman sigurado ako na kahit anumang oras dumating ang aswang ay handa na kaming lahat. Ngunit walang aswang na dumating. Nagtataka kami. Biglang sumagi sa utak ni Nanette na baka nasa sementeryo ang mga aswang. Dahil doon, nagdala kami ng maraming asin at bawang papunta sa sementeryo. Hindi nga kami nagkamali. Naroon ang mga aswang. May mga bihag na taga-baryo. Sinasabi ko na nga ba dito nila gustong matapos yung labanan. Paano natin maliligtas sa mga taong yan? Ay, Diyos mio. Nautakan tayo ng mga lintik na aswang na yan
Paano kaya nila nahuli yung mga tao at dito pa dinala? Ay, naku! Tulungan ninyo kami! Ayaw pa namin mamatay! Huwag ka na! Nandito na kami, Aling Hilda! Hindi namin hayaang mapatay kayo ng mga aswang na yan! Ay, tingnan ninyo. Ang malaking aso. Nagisibaldo. Ay, Diyos ko. Isa din palang aswang si Kuya Baldo. Kaya pala gusto niya akong manghina para mailabas niya ang mga kapwa niya aswang dito sa semeteryo. Bakit? Nagulat ba kayo? Ako ang pumatay sa apo ni Aling Hilda. Walang Ako ang nag-aasik ng lagim sa baryo. At ako rin ang dahilan kung bakit nakalaya ang mga kauri kong aswang na balbalan. Walang hiya ka. Hayop ka! Isa ka traidor! Pinagkatiwalaan kita, Kuya Baldo. Ang sabi mo sa akin, ikaw lang yung mabuti sa mga taga-baryo, pero napakasama mo pala! Hindi ko nakasalanan kung nakikinig at naniniwala ka sa akin, Nanette. Isa kang utu-utu eh. Hindi uto-uto si Nanette! Nagbigay lang siya ng tiwala sa isang masamang kagaya mo. Isa ka pa. Masyado kang pakialamero. Kung hindi mo sana inalis si Nanette sa sementeryong ito, matagal ko na sana siyang napatay. Kaya nga hindi matuloy-tuloy ang plano mo eh. Dahil ginamit ako ng Diyos upang iligtas siya. Pakawalan niyo na ang mga tao. At kami ang harapin ninyo. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Papatayin kita at ang mga kalahi mo! Paano mo naman magagawa yan? Isa kang mahinang nilalang ngayon. Alam kong uhaw kayo sa dugo. Dahil ngayon lang ulit kayo nakalabas sa kulungan ninyo. Ay na, mga kalaban! Lapain nyo na silang lahat para bumalik na kayo sa tunay ninyong lakas! Maganda kayo lahat! Ay, Diyos ko! Napakarami nila! Ay, Panginoon! Ikaw na po bahala sa amin. Gabayan niyo kami sa pakikipaglaban sa mga aswang na ito. Naku, ayan na sila! Tara na! Laban na! Sumugod ang mga aswang sa amin na balbalan. Nag-anyong aso silang lahat. Kumuha kami ng asin at bawang upang isaboy sa kanila. Alam kong hindi pa sila gaanong malakas dahil nakakulong sila sa kanilang libingan. Sinabuyan namin ang mga aswang kaya umangil ang mga ito sa sobrang hapdi ng kanilang katawan. Nakita ko si Nanette. Hinarap niya si Kuya Baldo. Pinagdikit namin ni Chang at Edmond ang aming mga likuran at sabay kaming sumasaboy ng asin sa mga aswang. Walang aswang na nakakalapit sa amin. Ang galing naman! Natutunaw sila sa pagtama ng asin at bawang! Ay, siguraduhin niyo lang na kada saboy niyo ng asin may matatamaan talaga kayong mga aswang. Huwag niyo sayangin ang mga asin! Kailangan ko humiwalay sa inyo. Bala ko lapitan ng mga taong ililigtas ko. Diyan sa mga aswang na yan. Habang naglalakad ako, magsaboy lang kayo ng asin ha. Teka, baka naman mapahamak ka. Sabay-sabay na lang tayo sa pagpunta doon sa kanaroroonan ng mga taong nabihag. Para siguradong maprotektahan natin ang isa't isa, Ares. Oo, sige. Ako ang magbibilang ha. Oh, isa. Atras na po kayo nakaunti. Tama, magbilang ka para dire-diretso ang paglapit natin sa mga tao. Oh, dalawa. Atras na kayo nakaunti. Ay, Susan! Sabuyan mo na ng asin at bawang ang mga lintik na halimaw na nakapalibot sa amin! Oo, himu ko kayo lahat. Lumapit na kayo dito sa amin, bilis! Mabulang kayo sa lupa. Poprotektahan namin kayo. Diyos ka! Ang dami na mga aswang! Mabuti na lang at nakarating kayo kaagad bago nila kami bakain! Kakaunti na lang sila dahil nalulusaw ng ibang mga aswang. Kaya-kaya na natin sila ubusin. Huwag kayong magpanik ha. Huwag kayong lalayo sa amin. Nagpatuloy lang kami sa pagsaboy ng asin at bawang sa mga aswang hanggang nakita kong bumagsak si Nanette sa lupa. Pumaibabaw sa kanya ang malaking aso at kinalmot siya sa muka. Mabilis akong tumakbo at sinipa ang aso. Tumalsik ito pero mabilis siyang umatake pabalik sa akin. Nagawa akong pabagsakin ng aswang sa lupa. Tumalsik ang hawak kong asin at bawang kaya nawalan ako ng pangontra. Kinalmot ako ng aswang at kinagat sa braso ko. Kaya naman napasigaw ako sa sobrang sakit. Malakas kong sinuntok ang ulo ng aswang. At dahil doon, nakatayo ako ng paatras. Hayop ka! Ares, tumayo ka na dyan. Bilisan mo, umalis na tayo. Kuya Baldo, ito para sa'yo! Ah! Nanette, ang punyal mo. Tatapusin ko na ang aswang na to. Oh, ito. Ano katapusan mong hayop ka? Ah! Ayan, sige. Saksakin mo pa siya ulit para mapatay mo na yan.
Ayos lang ako. Tapusin niyo na ang aswang na yan! Ay, Diyos Mia! Ang babangking ka! Walang hiya ka talaga, Baldo! Gagawin talaga kitang baldado gamit ang asin at bawang na to! Ares! Papasalamat siya sa'yo! Uminag ka! Para makailag, gumulong ako. Pero sa kasamaang palad, nabangga ang ulo ko sa semento sa sementeryo. Nagdilim ang aking paningin nang tumulo ang dugo mula sa aking noo papunta sa aking muka. Kinagat pala ng aso ang likuran ko, kaya malakas akong sumigaw. Kahit gano'n ang sitwasyon ko, pinaglabanan ko pa rin iyon. Napapikit na lamang ang mata ko, pero hinila ko ang balahibo ng aswang. Hindi ko pinakawala ng kanyang balahibo hanggang sa natanggal ito sa sobrang lakas ng pagkahila ko. Sinuntok ko ang malaking aso, pero nasalo ng bibig niya ang kamao ko. Kahit anong gawin mo, hindi ka magtatagumpay. Kamatayan pa rin ang hahantuan mo, aswang ka! Hindi ako mapayag na basta-basta mo lang ako mapapatay at hindi ako lumalaban ito para sa'yo! Limpik kang aswang ka! Wala kang katapusan na! Pwes, itong para sa'yo! Papatay kita lalo! Ito pa na rin! Umilag ka! Ares! Ares, ayos ka lang ba? Umuwi na tayo para magamot ko ang mga sugat mo! Bilis! Teka, tingnan ninyo. Bumabalik na sa normal ang wangis ng mga aso. Nagiging si Kuya Baldo na siya. Babalik akong babae ka. Kung akala mo natalo mo na kami, diyan ka nagkakamala! Hindi ka na makakabalik kahit kailan. Dahil hindi na nakakulong ang mga kapwa mo balbalan. Patay na silang lahat. Ang sementeryon to, kusang maglalaho. Dahil wala nang aswang na nakatira dito. Sige, tapusin mo na ang laban. Patayin mo na yan. Baka maubusan ng dugo si Ares kapag tumagal pa yan dito. Bilis! Paalam sa'yo, Kuya Baldo. Sobrang nalulungkot man ako na mawawala ka pero gusto ko nang tuldukan ng lahat ng kasamaan mo. Kitang-kita ko kung paano nawalan ng buhay si Kuya Baldo sa mga kamay ni Nanette. Doon na kumilo sa mga taong binihag kanina. Pinaghahampas nila ng bato ang katawan at ulo ni Kuya Baldo na ngayon ay wala ng buhay. Ang mga aswang naman ay kumikilos pa. Subalit pinagbubugbog na ng mga taga-baryo. Nilabas ng mga taga-baryo ang sama ng loob na dinulot ng mga halimaw sa kanila. Dahil sa inyong mga damuhong aswang kayo, nawala ang pinakamamahal kong apo. Ngayon, nabigyan na rin siya ng hustisya. Ares, sumampa ka na sa likuran ko. Dadaling kita sa center. Hindi ko na kaya kumilos. Buhatin mo na lang ako, Edmond. Oo, sige. Bubuhatin na lang kita. Ares, patawarin mo ko nang dahil sa akin napahama ka pa. Walang problema yon. Sabi ko naman sa'yo, di ba, handa akong tulungan ka. Masaya ako dahil nagawa kong talunin ang mga na nagmamatipula sa utak mo. Maraming salamat talaga. Sige na, mauna na kayo sa center. Ako nang bahala sa natitirang katawan ng mga aswang na to. Sige, sige ah. Ares, lumaban ka ha. Ayoko may masamang mangyari sa'yo. Dahil mahal kita. Mahal din kita. Mahal din kita, Nanette. Sobrang mahal kita. Hinawakan ni Nanette ang kamay ko ng napakahigpit bago kami tuluyang umalis sa sementeryo. Habang mabilis na naglalakad si Edmond, nakaramdam ako na nanunuyot ang aking lalamunan. Medyo inaantok na rin ako. Inaaliw ako ni Chang sa kanyang mga kwento, ngunit kahit anong paglaban ko, mas nananaig pa rin ang sakit ng mga sugat ko. Yun ang hindi ko kayang labanan. Ay, naku naman, Ares. Bakit hindi ka na sumasagot dyan? Sige ka. Kapag may masamang nangyari sa'yo, si Edmond na makakatuluyan ni Nanette. Kaya ahasin niya talaga yung babaeng mahal mo. Grabe naman po kayo sa akin. Hindi ko tataluhin yung kaibigan ko, no? Sabi ni Nanette, mahal ka niya. Mabibigo yun kapag sumuko ka, pare. Lapit na tayo sa center, kaya huwag ka nang mag-alala dyan. Magiging maayos ka rin.
Hawak ko. Oo, inom tayo doon. Anong gusto mong inumin? Alak mo o tubig? Ay, naku naman, ano ka ba? Ares, pasensya na ha. Patawarin mo ko. Ares, patawarin mo ko ah. Kung hindi lang sana namatay nang hindi inaasahan ng tiyuhin mo eh. Hindi ka maoobliga umuwi dito at hindi ka mapapahamak. Ako patuloy nagdala sa'yo sa kapahamakan. Edmond, bilisan mo na ang paglalakad. Bilis na. Binibilis ako naman eh. Ayan ang natatanong ko ng center. Ay naku, buksan niyo na ang center. Kailangan magamot ang pamangking ko. Nadala na nga nila ako sa center. Nakakarinig ako ng ingay ng mga tao pero hindi ko maidilat ang aking mga mata. Hanggang sa hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Pagkagising ko, may mabigat na bagay na nakapatong sa balikat ko. Napangiwi ako at dinilat ang aking mga mata. Nakita ko si Edmond, mahimbing na natutulog. Mahina akong pinitik ang tenga nito kaya napabulala siya. Sumigaw siya ng napakalakas nang makita niyang nagising ako. Hinawakan niya ako sa magkabilang braso kaya napasigaw din ako sa sobrang sakit. Maya-maya pa, dumating na sina Chang mula sa sementeryo. Sobrang ingay nila sa labas. Nang malaman nilang gising na ako, sabay-sabay silang pumasok sa loob. Nagtataka naman ako dahil wala si Nanette. Nalungkot tuloy ako dahil pakiramdam ko, ayaw niya na akong makita pa. Nako Ares ha. Alam ko na yata kung sino yung hinahanap mo eh. Si Nanette ano? Ay, alam mo kasi, hindi pa siya pwedeng umalis sa sementeryo. Eh, totoo pala talagang lumulubog yung sementeryo. Kinahain ng lupa. Hindi na naman siya makakaalis ng sementeryo. Eh, akala ko ba wala rin yung mga aswang doon? Bakit kailangan nandun pa siya? Eh, may tinatapos nga raw kasi siyang ritual doon. Kailangan daw niyang hintayang mamatay ang lahat ng kandila bago makaalis. Pero nagsabi naman siya sa akin na kung magising ka, sabihin ko raw sa'yo na pupuntahan ka raw niya pagkatapos ng ritual. Talaga? Ay, oo. Nak, talaga namang ibang-iba ang saya ng mukha mo nang marinig mo yan, ano? Eh, kanina pa kaya yan siya nainis dahil wala si Nanette? Ay, naku naman Ares, bilib talaga ako sa'yo, bata ka. Alam mo, ikaw ang dahilan kung bakit nakilala namin si Nanette. Kung hindi dahil sa iyo baka naubos na kami ng mga dabuhong aswang na yun. Wala naman po akong ginawa. Ano kung wala? Abay, marami kang ginawa ho. Kung hindi mo na iligtas si Nanette laban kay Baldo, baka napatay niya ang babae. Tapos makakalaya yung mga aswang at mamamatay kami lahat. Ay, naku kaya salamat sa inyo. Mabayang hapon ha. Maghahanap ako ng mga halamang gamot sa gubat. Ay, ibibigay ko sa'yo lahat para itapal sa mga sugat mo. Naku, ayoko naman po ng ganun. Baka mamaya gayahin niyo po si Kuya Baldo. Ano gagayahin? Abay, loko-loko ka. Bakit ko na ba gagayahin ang demonyong iyon? Ay, di bale kung ayaw mo hindi naman kita pipilitin. Ay, Aling Hilda naman. Nagbibiro lang naman yan si Ares. Huwag mo namang seryosohin. Ay, ganun ba? Iniuwi ako ni Chang sa bahay at habang nagpapahinga ako, biglang dumating si Nanette. Sobrang saya niya dahil buhay ako at nakaligtas. Nang makita ko ang napakaganda niyang mukha, parang napawi ang lahat ng sakit na nararamdaman ko dahil sa aking sugat. Napansin ko rin ang sugat niya sa braso at mukha. Hinawakan ko iyon at marahang hinaplos, kaya ngumiti siya sa akin. Ano ka ba? Huwag mo na alalahanin yan. Ayos lang ako, Ares. O ikaw, ayos na ba pakiramdam mo? Oo, medyo maayos ng pakiramdam ko. Teka, sino naman yung gumamot sa mga sugat mo? Sino pa? Yung mga taga-baryo. Dinalhan nila ako ng dahon para itapal sa mga sugat ko. Mabilis nga natuyo yung sugat ko, oh. Tingnan mo. Mabuti naman. Ay, mamaya nga pala, dadalhan din kita ng gamot, ha? Sige. May tanong nga pala ako sa'yo. Ngayong nakalibing na yung tiyuhin mo, babalik ka na ba sa Maynila? Nako, hindi ko alam eh. Siguro kung meron pipigil sa akin, hindi ako aalis. Pero kung wala, edi wala. Ganun ba? Sige, uwi na ako. Teka. Ba't ka naman uuwi?
Pwede mo naman sabihin, Aris, huwag ka nang umuwi. Mahal na mahal kita. Pwede naman yun eh. Baliw ka pala eh. Hindi naman kasi ako ganong klase ng babae, no? Kasi kung gusto mong umalis, di umalis ka. Hindi ako aalis dahil maiiwan ang puso ko rito. Alam mo naman na gusto kita, Nanet. Mahal kita. Unang kita ko nga lang sa'yo, napusuan na kita kagad eh. Talaga? Kaya ako ginagawa ang lahat ng to para maging ibang tingin ng mga tao sa'yo. Alam kong mabuti ka. Hindi totoo ang mga chismis sa'yo at kilalang kilala kita. Salamat talaga, Aris, kaya mahal na mahal kita eh. Bigla niya akong hinalikan sa labi ng mga sandaling iyon. Wala na akong ibang nararamdaman kundi purong saya lamang. Napawi ang lahat-lahat ng sakit na nararamdaman ko at napalitan ng kilig. Niyakap ko si Nanette matapos niya akong halikan. Makalipas ang 1 linggo, tuluyang gumaling ang mga sugat ko. Nakakabangon na rin ako at nakakalakad na ng mag-isa. Hanggang isang umaga, dumating si Edmond sa bahay. May dala siyang prutas at kakanin na binili niya sa palengke. Masaya siya para sa amin ni Nanette. Isa siya talagang tunay na kaibigan. Bukod sa mabait, mapagkakatiwalaan din. Oh, nasaan na nga pala yung sweetheart mo? Eh di isang pa, di doon sa sementeryo. Doon lang naman yung lagi eh. Ganun? Nga pala. Gusto mo ng trabaho? May alam ako. Mag-a-apply nga ako bukas eh. Construction. Naku, wala naman ako alam sa mga ganong trabaho pero... sige, papasukin ko. Sahod din yun eh. Teka nga pala. Pupuntahan ko si Nanette. Kailangan ko siyang sunduin doon. Alis na muna ako. Bukas na natin pag-usapan yung pag-a-apply sa trabaho. Sige, sige. Sandali, magpapaalam lang ako kay Chang ha. Chang, alis lang po ako. Oh, bakit? Puntahan ko lang po sana si Nanette. Siya. Sige, puntahan mo. Bumalik kayo kaagad dahil magluluto ako ng chicken curry, ha? Nako, paborito niya raw yun. Po, sige po. Grabe, parang mag-asawa na kayo ah. Partita na niligo ka pa lang yan ah. Alam mo na, siyempre kailangan ko sundin yung mga gusto niya. At mamaya ma-turn off sa akin yun eh. Inlababo na talaga ang pamangkin ko, oo. O siya, umalis ka na at baka mainis na talaga si Nanette doon. Tumakbo ako ng napakabilis para puntahan si Nanette. Nadatnan ko siyang nakatingin sa malayo habang umiihip ang malakas na hangin. Ang kanyang mga buhok na nakalugay ay hinahawi ng hangin. Lalo tuloy siyang gumanda sa paningin ko. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at niyakap siya mula sa kanyang bewang. Nagulat siya at mabilis na napaningon. Mahina niya akong hinampas sa dibdib nang makita niya ako. Dinadama naming pareho ang masarap na simoy ng hangin. Ang dating lugar na may sementeryo at kinakatakutan, ngayon ay nagkaroon na ng kapayapaan. Alam mo, hindi ko inaasahang darating ako sa ganitong punto. Na, Alin? Na ganito, yung magagawa kong mapalubog yung sementeryo na to. Ikaw lang pala yung kailangan ko eh. Alam mo, sabi kasi ng lola ko bago siya namatay, kailangan ko maging maingat sa pagriritual. Bawal daw ako magkamali para hindi makalabas yung mga aswang. Sa sobrang takot ko nga, halos gabi-gabi ako nagriritual para manatili lang sila sa kulungan eh. Teka, ibig sabihin, isa ka ring babaylan? Hindi ah. Hindi ko kasi namana yung kakaibang kakayahan ni Lola. Kaya ko lang talaga nagagawa yung pagriritual ng maayos at epektibo. Kasi naniniwala ako sa pangyarihan ng ritual. Bantay lang ako sa sementeryo, Aris. Ang importante, malaya ka na sa obligasyon mo. Hindi naman to mangyayari kung hindi dahil sa'yo eh. Tinulungan mo ako kaya tayo nagtagumpay. Mahal na mahal kita, Nanette. Handa akong gawin ang lahat ng makakaya ko para protektahan at patulungan ka sa lahat ng bagay. Teka nga. Parang teleserye na to ah. Pero mahal na mahal din kita. At maraming salamat sa lahat ng ginawa mo. Ikaw lang ang una at huling lalaki sa buhay ko, Ares. Magpakailanman. Hindi nagtagal, pinakasalan ko na si Nanette.
Nagpatayo kami ng kubo sa lugar kung saan nakalitaw ang sementeryo noon. Ngayon, malinis na po ang paligid at tinaniman namin iyon ng gulay at prutas. Simula noon, hindi na nagparamdam pa ang mga aswang. Naging tahimik ang buong baryo at nagkakaisa ang mga tao. Sa kasalukuyan, nagkaroon na po kami ng 2 anak ni Nanette. Masaya at payak ang aming pamumuhay. Wala na akong ibang maghihiling pa. Si Edmond naman ay nananatiling matalik na kaibigan ko pa rin. May asawa na rin siya at mga anak. Si Chang naman, matanda na at nakatira siya sa poder namin. Hanggang dito na lamang po ang aking sulat, Miss Jem. Maraming salamat po. Muli, ako si Ares. At ito ang aking kwento. At ayun na nga ang kwento ni Ares at ni Nanette. Ni Nanette. Kaya kung ano man ang inyong favorite part ng ating kwento o ang leksyon na inyong natutunan, i-comment nyo lang yan sa Yep. baba at malay nyo kayo na ang ating maging Kayanggaw of the day. sa susunod nating video. Thank you! Bye! Bye-bye!